Medyo nakakailang ng ganito yung itsura ko kapag nagva-vlog. Kasi ito yung mga hindi nyo nakikita kapag weekend. But anyway, guys, welcome to my vlog! Today is Saturday. Supposedly meron akong daily vlog ngayon. Pero hindi ko siya kayang i-edit kasi ako po ay may dinaramdam. Actually kahapon pa, after na mag-shoot ni Gandang Kara ng vlog pagka uwi ko, hindi na maganda yung pakaramdam ko. And dumating na sa akin yung basa ng doktor ko sa Cardinal Santos, si Doc Abdel. Hello po. Maraming salamat po. Ayan, sa iyong pag-asikaso. And nakita niya na may artery sa heart ko na barado nga. Which is akala ko okay na lahat. Kaya pala sabi ko may mga times na parang kinakapos ako ng hininga. And sobrang bilis pa rin talaga pala ng heartbeat ko because of my blood sugar. Ayoko sanang sabihin to kasi gusto ko nga good vibes lang lahat. Lahat nga dapat tawanan lang tayo. Lahat dapat biruan lang tayo. Alam mo yung bardagulan namin ni Gandang Kara, yung ganon. Gusto ko nga sana puro ganon lang muna. Pero since nagtataka kayo bakit ako nag-post ng may health emergency tayo, galing ako kanina sa Cardinal Santos at sinabi nga ng doktor ko na may mga kailangang i-work up sa akin pong heart. Kailangan ko ulit magpa to the echo and a lot of tests, stress tests, and unfortunately next week mukhang magpapahinga muna ako sa radyo pansamantala dahil sa karamdaman ko. 2022 nung magkaroon ako ng cardiac arrhythmia, yun yung dahilan kung bakit natigil din ako sa pag-BPO. Kaya for how many months wala akong trabaho bago ako makapasok sa Energy FM. And kaya ako nag-vlog. Meron po talaga akong sakit sa puso. Yun yung unang nahanap ng mga doktor bago nila na-find out na meron akong diabetes. So, ngayon, hindi na enlarge yung heart ko, pero may baradong ugat sa heart ko at hindi siya nakakapag-pump ng maayos. Minsan bibilis, minsan ay babagal. So, medyo nakakalungkot, pero kailangan nating gamutin. Ano pa bang gagawin natin? Alam, bibihin natin. Diba? Alangan naman alagaan natin itong nararamdaman natin, which is hindi dapat. And kasabay nito, nakapagdesisyon ako na iporsige ang pagpapapayat. Factor kung bakit nagbara yung ugat sa heart ko is because of the cholesterol level. Ayan. Mataas kasi ang cholesterol level ko. And nung nakaraan, habang naka-ere kami, nagbigay ng indication yung Dexcom ko. Ang gwapo naman nito. Hindi ko alam pangalan niya pero gwapo. Yes! Anyway, taga rito sa amin. Nag-notify yung Dexcom ko na sobrang taas ng aking blood sugar. Tapos, sabi ko parang nahihilo ako at kinakapos ako ng hininga. That time din, kami, pagkatas ng trabaho, one shot, one makeup kami ni Gandang Kara and sabi ko, bakit ang bilis kong nalasing? Yung pala, hindi na pala ako lasing. Parang kinakapos na ako ng hininga kasi sobrang taas na ng blood sugar ko, sobrang taas na ng blood pressure ko, and malapit na pala akong ma-stroke. So, kahapon, galing ako sa Cardinal kasi kailangan ko talagang emergency. Alas 7 ng gabi, punta ko ng Cardinal Santos para makausap yung doktor ko, and sinabi niya, kailangan mo na mag-take ng gamot sa heart mo. Though meron ka nang iniinom para sa para sa
para sa maintenance mo sa heart, pero kailangan mo uminom ng arrhythmic drugs, parang ganon. Hindi ko alam kung yun ba yung tawag. Tapos para din daw sa platelets, mga ganon. So, maraming inireseta ang doktor ko. And for 30 days, kailangan nating inumin. Ayan, so good luck sa atin. Kailangan natin malampasan yan dahil kung hindi, talagang hindi maganda. Pero hindi tayo magkukulong sa bahay bilang part ng ng recovery ko. Kailangan ko maski pa paano ma-exercise. So, habang ako po ay nagpapagaling at nagpapahinga, hindi po ako pwedeng pahiga-higa lang. So, lalabas ako ngayon, pupunta ako ngayon ng Uniqlo. Tayo po ay magsha-shopping. Titignan natin kung may magkakasya sa atin doon at kung ano mabibili natin sa Uniqlo. So, samahan niyo lang ako. Nothing fancy today. Just a simple day with yours truly, Tita Cora. Pero parang hindi nakakatita Cora ang aura natin ngayon. Nakapusod po ako ng hair. Ayan. And naka-t-shirt po ako. And this shirt, gusto ko lang pasalamatan si Kuya Chito Aquino sa mga sinusuot ko. May mga damit siya na iniregalo sa akin. Maraming salamat po. Ayan. Sa mga bags, ayan. Mga bags na akala ko dati hindi ako magkakaroon pero ngayon meron na ako. Maraming salamat Kuya Chito. So, nandito na ako sa SM Santa Mesa. Nakapamili na ako, hindi ko lang maipakita. Teka lang. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung pinamili ko. Yung ikakaligaya lang ng puso ko kasi for the longest time parang hindi ako nakakabili ng mga something. Ayan, so namili ako ng footwear and ayan, sa Watson. Alam niyo naman, yun yung mababaw lang kaligayahan natin. So namili lang ako ng very light. Pero ngayon, i-message ko ang isang kaibigan na matagal na ding hindi nakikita ng lahat. Well, actually, hindi ko na siya inabot sa energy. Sabi nila, mas natutuloy daw kapag hindi piniplano. So, may special akong sadya sa kanya at may mga bagay kaming pag-uusapan. So, sana ay maging safe tayo papunta sa kanya. Mamaya papakilala ko kung sino yung makakausap ko, makakasama natin. So, literal na magdadrive tayo na malayo-layo. So, dyan lang kayo. Wala naman akong ginagawa nitong weekend. Meron lang akong dadayuhin kaibigan. And this is something na hindi naman ikakapagod sobra ng aking katawan. Kasi relaxation ko talaga ang long drive. So, samahan niyo po ako, mga katakore. So, nandito na ako sa lugar kung saan nakatira yung pinuntahan ko dito sa Cavite. Na talagang curious ako dati, sino ba siya? Lagi ko siya naririnig sa mga tao na nakapaligid sa akin sa trabaho. Daming kwento tungkol sa kanya. Na walang negative na kwento tungkol sa kanya, puro positibo. So sabi ko, unfortunately, nung first day ko sa Energy FM, parang 2 days bago bago ako pumasok sa Energy FM, nagpunta pa siya dun sa Energy FM nung last day nung dating DJ. Hindi ko kasi pwedeng pangalanan. Anyway, at yung lugar niya, alam ko, excited na kayong malaman kung sino siya at ilan sa inyo kilala na siya. Marami sa inyo nagme-mention sa kanya. Marami nakakamiss sa kanya. Pero eto siya. Si Boy Cam. Gulat-gulat. Dinayo ko siya dito sa Cavite. Sa Cavite. Dito tayo sa General Trias, Cavite. Grabe, gentry na pala to. Gentry to. Kaya pala, isa't kalahating oras ang biyahe ko. So, nagpunta ko dito kasi gusto ko lang siyang katsikahan dahil haba ng usapan namin kanina, halos mag-1 oras kayo magkausap. Sabi ko, puntahan ko na lang kaya siya kasi hindi pa naman ako nagdi-dinner. So, sige, puntahan ko siya dito sa Cavite.
And malapit daw dito si Kuya Chico. Ewan ko kung pupunta dito si Jemel. Pwede naman siguro siyang banggitin, di ba? Kasi tao pa rin naman siya. Kaya babalikan natin, titignan natin yung pagkain nila. Tapos, hindi natin titignan, titikman natin. Lalaitin natin yung di masarap. Hindi mukhang masarap kaya ako nga dinayo kasi nakita ko yung story ni Kuya Chico na nagpunta sila dito. Nandito siya doon, yung birthday. Oo, kaya gusto kong sabi ko, ay titikman ko yan, pupunta ko dito. Anyway, sige, babalikan ko kayo guys. Masarap yung mga pinag-uusapan namin. Kung ano yun, hindi namin ipaparinig ni Neil. Bawal. Blind item. Charing. Ang dami pa natira. Buti pumayag si Neil na i-take out ko. So, may kakainin. So, itong... Ano ba? Chicken? Chicken wings and coffee. Oh, okay. So, ilalagay ko dito sa aking vlog, yung pangalan nito at kung saan ito located para nang sa ganun ay mapuntahan nyo sila. Well, actually, worth it talaga kapag dinayo mo ito. Kasi masarap talaga. Ay, itry nyo yung nila. Itry nyo yung gravy, yung may gravy, yung ganun. Tsaka yung melted cheese, ang sarap. So, nandito na ako sa bahay. Kalimutan ko ng mag-extra. Please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Ayan, medyo nakakapagod yung naging biyahe natin. Ngayong araw na to, from SM Santa Mesa, tapos dumiretso tayo kay Boycam. Tapos, andito na tayo ngayon ulit sa bahay. Ay, kaloka. Pagod. Anyway, bye!